Ah. Tulog sila. Wala. Ako na. Pahuway. Sige Ay, lang. kamo. Sige pa, kaon lang. Unyara na sila. Hello guys. Hugas tayo ng pinggan muna. Mag-isa ako ngayon. Kasi iniwan kami ni Bunny. Hindi talaga mapipigilan si Bunny, guys. So, ngayon ay araw ng Miyerkules. And, dapat, okay ra pa ha? Okay, naka-microphone man ko. Dili na siya madunggan. O later na lang kung ano. She got a smile and it seems to me. Karon lang sila pa. Nagkaon man sila ganina. Daghan po nila nakaon. Taod-taod kaya akong patulogod. Okay. So, dami ko palang gagawin ngayon. Alright. I was saying guys, wala si Bunny ngayon kasi pinayagan ko siya na umalis. Dapat, ngayon ay Wednesday, 'di ba? Dapat, nakaalis na yan si Bunny nung, kailan ba yun? Nung Tuesday. Kaso sumama nga yung kanilang pakiramdam. Sumama yung pakiramdam kaya hindi natuloy yung kanilang pag-alis. So as you guys all know, kasama ko dito sa Thailand ngayon din ang staff ni Atchi. Minsan kasi si Atchi pumupunta dito kasi syempre pumapag-ibig yan. Sana all pumapag-ibig. Pumapag-ibig yung ate ko. And sinasabay niya yung mga staff niya para asikaso ng ibang mga to-dos nila ni Ma'am Sheena dito sa Thailand. Ngayon, nagpaalam sila lahat na magpasyal nung araw ng Lunes, Martes ata. Yes, Martes. Kasi Lunes, 'di ba, nag-racket-racket ako nung araw ng Lunes. So Martes sila aalis. Ngayon, pagka Martes, nagkasakit sila, guys. Yung staff ni Ma'am Sheen, nakasabay sana ni Bunny lalabas, yung dalawa. Yung isa, nagkasakit. Si Bunny din, medyo sumama yung tiyan niya. So, ang ending, hindi sila natuloy. Ngayon, sabi ko, magpahinga na lang sila. Lunes, Martes, hindi ako lumabas. And then, lumabas ako ng Martes para makipagkita kay Atchi, 'di ba? Tapos ngayon, Miyerkules, nag-racket ako ulit. Sabi ko kung okay na yung pakiramdam ng staff ni Atchi, baka pwede nilang i-reschedule yung kanilang paglabas na sila lang ngayong araw na to. So ngayon ay araw ng Miyerkules. Miyerkules ba? Nawawala ako sa araw. Huwebes. Isa yan sa problema ko, guys. Hindi ako nagbibilang na ng araw. Tanungin mo ko anong date, hindi ko alam. Tanungin mo ko anong araw, hindi ko alam. Maswerte na lang kung alam ko yung oras. Ganon din ba kayo? Kasi ako, guys, hindi ko na nabibilang yung araw. Hindi ko na nabibilang yung oras. Hindi ko na nabibilang yung date. Ang mahalaga, nagising ako, humihinga. Yung mga anak ko kompleto humihinga. Goods na ako doon, alhamdulillah. Ganon ako lagi yung mindset ko, no? So, at least pag hindi ko pa sinasabi sa inyo kung anong araw ngayon, hindi ko pa dino-double check. So, katulad ng sinabi ko, nalilito ako, ba't ngayon ay araw ng Huwebes? At wala nga si Bunny ngayon, kaya ako lang mag-isa hands-on sa mga bata. So, binigyan ko si Bunny ng pera at pinaabot ko din yung pera na binigay sa kanya ni Tita Evelyn nung last time na nasa Pilipinas pa kami. If napanood nyo yun, na may subscriber ako na
nagmamahal kay Bunny at binigyan siya ng pera, 5,000 piso, pina-exchange yon sa into Thai baht at yun yung ginagamit niya para magbili-bili ng mga pasalubong, mga ganon. Ngayon, hindi ko binigay lahat yung pera ni Bunny nung first week kasi si Bunny medyo may pagka one day millionaire. Napansin ko sa kanya, okay lang naman kasi pera niya naman yun, 'di ba? Pero parang simula kasi na nagtrabaho si Bunny sa amin, nagawa ko na parang ate niya ba, no? Kung hindi nanay. Parang ate na yung turing niya sa akin. So ina-advisean ko siya na sabi ko, ipunin niya yung pera niya. Sabi kong ganun sa kanya, ipunin mo yung pera mo. Huwag mong madali siyang gumastos eh. Si Bunny, lalo na pagdating sa pagkain. Tsaka mahilig siyang magbili-bili ng mga something para sa mga bata. No, isang beses na hinayaan ko siyang mag-ikot-ikot nung nasa market kami. Ang pagbalik niya, wala siyang binili para sa sarili niya. Ang binili niya, mga ribbon para sa buhok ni Mayumi. So sabi ko, Bunny, wag na. Kasi kaya ka nga pinayagan lumabas, kaya ka nga may allowance para makabili ka ng para sa'yo. Wag mo na bilan yung mga bata. So ngayon, lumabas siya, sinabihan ko siya na, Bunny, sinabihan ko talaga siya, Bunny, may pera ka, wag mong ibili ng kahit na para sa mga bata. Ayoko, sabi kong ganun. Kasi ayoko ng ganun eh, no? Para yan sa'yo, tapos binibili mo para sa mga bata. Tapos in the end, ikaw wala kang bagong t-shirt, wala kang bagong, o tinitipid niya yung sarili niya. So sinasabihan ko siya. Minsan nagpe-pretend ako na galit na ako, no? Kasi para magsunod siya. So ngayon, sabi ko sa kanya, okay, mag-enjoy kayo, kahit gabihin kayo, kahit mag-umaga. Pero dapat normal kayong babalik na uuwi, hindi kayo magiging abnormal, no? Abnormal, anong gagawin? So, sabi ko sa kanya ay, dito lang naman kami sa bahay, dahil medyo mainit din, ako'y pagod na din sa mga kailangan kong labhan. Kasi, yung mga tsinelas ng mga bata, marurumi. Yung mga sapatos nila, marurumi. Kailangan nating labhan para kapag may lakad, hindi naman madumi tingnan. So, gusto kong mag-comment kasi merong nagsabi sa akin, aba, ang bait ni Princess Yiga kay Bunny. Sigurado may nagpadala dyan ng $5,000. Gumanon eh, no? Ang masasabi ko lang sa'yo, sana magdilang anghel ka. Okay? Sana magdilang anghel ka. Kasi yan yung pinakalat na chismis. Naalala nyo guys, yung sinisiraan pa ako ni Jablo. Yan yung, wala na siyang maisira sa akin ngayon. Napagod si Jablo kasi hanggang kailan mabubuhay ang kasinungalingan. Okay? Ngayon, sabi, kasi ang pinakalat ni Jablo na may nagbigay daw sa kanya ng $5,000. Okay? At yung iPhone na tinulungan ko siyang magbayad, hati kami sa bayarin no, na hindi ko naman dapat gawin, 'di ba? Pero wala ganun talaga naka-wire yung aking, kasi alam ko nararamdaman ko, alam ko na ano yung pwede kong maibigay sa'yo na at least hindi naman sasabihin na grabe naman talaga, no? So, hati kami doon, pero pinalabas niya na may nagbigay sa kanya nung iPhone. Na namatay na lang yung chismis, napagod na lang yung mga marites na walang utak, napagod na lang yung mga 80-80 kakachismis sa akin, wala silang nailabas na kahit na sinong tao na merong resibo na nagbigay ng iPhone kasi nga ayaw nilang tanggapin na kalahati na sinabi din ni Auntie Christine, ni Jablo, sa isang video niya nung nag-unboxing siya ng iPhone na bigay sa akin doon ni Princess, hati kami sa bayad dito. Kalahati yung bayad ko, kalahati sa kanya. Yung iPhone that time, ang presyo nun, okay, ang presyo ng iPhone na yon, brand new iPhone 13, color Fenk ba yun or sage green, ay 40,000 pesos during that time. Naghati kami, 20,000 akin, 20,000 sa kanya. Natapos na lang, 'di ba? Napagod na lang yung mga chismosang talangka na wala talaga silang nailabas kasi ayaw nilang tanggapin na kahit na mismong sa bunganga ng Jablo nang galing, nung video niya na nirelease niya sa YouTube niya mismo, na tinulungan ko siyang gawin, okay? Yung paninira niya sa akin, ay nag-release siya ng video nung unboxing ng iPhone na nagsabi siya, masayang-masaya siya na nagka-iPhone, siya ang unang may iPhone sa angkan nila, sa buong buhay niya.
Okay? Never siya nag-expect at sinabi niya sa video na yon na yung iPhone na yon, ang payment mode nun, hati kami. Ngayon, bukod dun sa video na yon, ayaw pa talaga tanggapin ng mga talangka, utak talangka, na kapwa natin Pilipino. Yun pa yung pinakamasaklap. Dahil lang yung pagka-utak talangka ay hindi nila kayang baguhin. Gustong-gusto nilang humila ng kapwa Pilipino pababa kung nasaan sila. Bakit nga ba naghihila yung mga ibang Pilipino? No? Bakit sila utak talangka? Kasi they are down there. Kapag ang isang tao, okay? Mostly naman yung pagkatalangka, nakita ko lang din sa mga ibang Pilipino. I'm not saying everyone. If hindi ka utak talangka, well and good. Kasi madami pa rin naman tao na hindi utak talangka. Pero guys, pag sinabi ko sa inyo na merong mga kapwa Pilipino na utak talangka, watch out. Okay? Watch out. Sila yung mga tao na galit pag umasenso ka. Sila yung mga tao na ayaw nila na nalululusutan mo yung problema. Sila yung mga tao na ayaw nila na pag nakita nila na malas ka sa buhay mo, nakakalagpas ka dun sa kamalasan. Ayaw nila yun. Okay? Alam niyo kung bakit? Kasi andun sila sa baba. Ayaw nila na nakikita kang nakakahinga, nakakabawi, nakakalagpas sa problema. Gusto nila kung nasan sila, doon ka din babagsak. Kaya nga tinawag na talangka. Nag-research pa ako niyan, no, way back. Sabi ko, bakit nga ba talangka? What is the characteristic of a crab? Gumanon talaga ako, guys, no? O, di ba, nagchismisa na tayo habang tatanggal akong sinampay. Inabutan na ako dito 30 minutes, nandito pa rin ako sa harapan nyo. But anyway, bakit nga ba tinawag ng utak talangka? Eto pala, meron palang experiment. Nilagay lahat ng crab sa isang tabo or isang balde. Ngayon, merong talangka na umaakyat. Diba? Umaakyat siya. Maybe, umaakyat siya dahil meron siyang nahahawakan. Let's say, may nahahawakan siya or dumidikit or whatever ba yung ginagawa ng crab. Kasi hindi ko naman alam ang karakteristik ng crab talaga. Ano yung ginagawa nila. Pero, dun sa picture, umaakyat yung isang talangka palabas ng balde. Okay? Maybe merong iba sa kanila, tinatapakan nila yung ibang talangka. Hindi ko lang alam. Meron yung iba sa kanila, gumawa ng sariling paraan nila. Right? Ngayon, itong talangka na nasa baba, ang ginagawa nito, hinihila yung mga talangka na nakaakyat na umaakyat, na lalabas na sana ng balde. Kaya pala lumalabas, yung kasabihan na utak talangka. Doon ko lang na-gets talaga. So, kung mali ako, correct me. Pero if tama ako, well, wala lang, 'di ba? Na-share ko lang. So ngayon, sabi ko, okay, sige, go. Ngayon sabi sa akin, may nagbigay siguro ng ng $5,000, sabi nung isang lumabas yung isang utak talangka, nakahul. Sabi, mabait si Princess Giga kay Bunny. Binigyan ng pera, ganito, may nagbigay na naman siguro ng $5,000. Sana magdilang anghel ka. Yun ang masasabi ko sa'yo. Sana yung sinasabi mo magkatotoo. If ever man na may magbigay ng $5,000 para kay Bunny, alam niyo ano sasabihin ko kay Bunny? Sasabihin ko si Bunny, kumuha ka ng bahay. Ganun ang sasabihin ko. Akala niyo ba gusto kong i-keep si Bunny forever? Siguro, kung wala siyang ibang plano, why not? Kasi di ba nasanay na ako, nandiyan siya sa mga bata. Okay, alam niya na yung mga gawain, ganito, ganyan. Pero hindi eh. Gusto ko magkaroon si Bunny ng sarili niyang buhay. For example, meron siyang savings sa sahod niya. By hook or by crook, rain or shine, hindi ko ibibigay yung part na to ng sahod mo kasi yan yung magiging savings mo at ibibigay ko yan sa'yo after 1 year, 12 months. Whatever you want to do, I don't care. Pero always I remind you na use this into something na makikita mo, na talagang ma-enjoy mo. Kung hindi mo man makita, maybe gusto mong magpakain sa pamilya mo, okay lang sa akin yun. Pero make sure na magamit mo ng tama. Hindi magpainom ng iba, hindi magbili ng mga ikakalasing ng iba, mga ganon. Hindi ka maglalasing. Wala akong problema. Pagkain, fine. Diba? So ngayon sabi ko sa kanya, other than savings, hindi niya kinukuha yung sweldo niya ngayong buwan. Kasi katulad ng sabi ko, wala siyang gastos dito sa lakad namin. Okay? Wala siyang gastos. Lahat. Pinag-ipunan ko simula sa ticket niya, sa passport niya, pag-process niya ng passport, sa kanyang tourist tax ba yun, yung tax na babayaran. Ano pa ba?
yung mga paglabas namin, paggala namin, syempre dapat hindi naman talaga siya gumastos. Pagkain, wala siyang gastos. Meron pa siyang allowance, pangbili ng mga pakonti-konti na gusto niyang bilhin. Syempre naman madami limited lang man din yung pera ko, 'di ba, guys? Ngayon, sabi niya sa akin, "Madam, hindi ko kunin yung sweldo ko." Okay, walang problema, 'di ba? Pero may choice siya. Pwede niya sabihin sa akin, "Madam, pwede ko kunin yung sweldo ko, madam, in Thai-baht na lang kasi ganito ganyan." Walang problema sa akin 'yon. Pero alam niyo kung bakit hindi niya kukunin? Kasi si Bunny ay kukuha ng kanyang lisensya. Si Bunny pumunta po sa akin, walang ID kahit isa. Okay? Wala po siyang ID kahit isa. Kahit anong klaseng ID, wala talaga. So, nag-process ako ng postal ID niya, 500 pesos. Kinunan ko siya ng PSA, birth certificate niya, 2 kopya. Kinunan ko siya ng, kumuha din si Bunny ng NBI clearance. Meron din siyang, ano ba yung mga ID ni Bunny? Ang dami, may PhilHealth ID na din si Bunny. Ano pa bang kulang niya? May passport ID na siya. At ngayon, gusto niyang kumuha ng driver's license. Wala akong problema doon. Pero if ever na may magbibigay katulad ng isang utak talangka na jablo dyan na sana magdilang anghel ka sa sinabi mo, $5,000 is around 300,000. Uy, 300,000 pesos, 'di ba? Sasabihan ko si Bunny, "Bunny, eto, bumili ka ng maliit na lupa." Ang advice ko sa kanya, bumili ka ng maliit na lupa basta may kompletong papeles, magpagawa ka ng sarili mong bahay o bumili ka ng ready-made na bahay. If you want to resign, it's okay, you resign. If you want to live alone, live alone. If you like someone who you want to stay with or live with, go. Walang problema sa akin 'yan. Yun ang gagawin ko. If may magbibigay ng $5,000 para kay Bunny, yun ang i-advise ko sa kanya. At kung makita ko na hindi ready si Bunny, okay, at hindi pa siya ready at wala pa siyang idea anong gagawin niya, walang problema. Pwede naman natin mag-open siya ng bangko niya, ilagay niya sa bangko niya. Pero yung magsabi na, "Ay, Diyos ko, ayoko ng mga ganyan na responsibilidad. Ang dami ko nang ginaisip, guys. Ang dami ko ng problema sa buhay. Ayoko magdagdag ng ganyan. Kung hindi akin yan, no thank you." O, 'di ba? So, ngayon, sabi ko, grabe talaga yung mga utak talangka, no? Yung mga makakilala talaga kayo ng utak talangka once in your life. And pag hindi pa kayo nakakilala ng utak talangka sa buhay ninyo, I am grateful. I am very grateful. And I pray that you will never meet one. You know why? I thought I met the worst people in the world, but no. And right now, I am in this position where I don't assume na I will not even meet. Alam niyo yun, dati nag-assume ako ayoko na. Kung may na-meet ako na jablo sa buhay ko, sa katauhan ng isang Pilipina, may na-meet akong jablo sa katauhan ng isang Ugandan, si Mr. Giga, may personal kaming problema, pero hindi ko masabi na jablo si Mr. Giga kasi kahit na hindi naman kami nag-workout, hindi niya man ako gisaktan physically. Yes, na medyo na-hurt ako financially kasi naglabas yung pera sa buhay namin, napunta sa babae na walang ambag, okay? Naglabas emotionally, I was hurt emotionally kasi feeling ko na, alam mo yon, yung parang I sacrificed almost everything. Malapit na. Pero at least, may natira pa enough energy for us to get out of that situation. Pero hindi ko masabi na jablo si Mr. Giga. Okay? Nagalit ako, may hatred ako sa kanya. Alam niyo yan, nag-open up ako sa inyo. Pero it never came to a point na jablo is the word. Pero dun sa isa talaga, guys, yung talagang grabe na jablo, nakilala niyo kung sino, yun talaga wala akong makitang ibang pangalan. Jablo talaga yung tawag ko sa kanya. At yung isang Pilipina na napaka-jablo pa talaga, nagikwento ko sa inyo. Sana hindi kayo makakilala ng ganyang mga jablo sa buhay ninyo, guys. I am praying. Kasi they will really test you. They will really test you. And right now, I'm not even, it's good na nangyari yan sa buhay ko earlier on kasi now I realize that it's possible for you to meet this type of people. I thought na-meet ko na yung mga worst kind of people. No, until I met these jablos in my life. Pinay version and foreigner version ng mga jablo. Pero yung foreigner version na jablo, parang feeling ko na-feed din siya ng someone, no? Hindi ko lang alam kung another jablo din pa yun or what. 'Di ba? Pero I pray na, kasi hindi ko alam kung yung level ninyo kasing strong ko ba, kasing palaban ko ba, 'di ba? Kasi ako, guys, hindi nila hindi
sabihin ko lang, hindi pa tapos ang karma. Hindi pa tapos ang karma sa lahat na naging jablo sa buhay ko. At dahil dinamay nila ang mga anak ko, yung karma darating one day, and this karma will make them stop and will make them realize this must be the karma coming from Princess Higa because of what I did to her and to her children, na ako, alam ko sa sarili ko na nagsinungaling ako, na mali ako, not at least jablo talaga sila 1,000%. Diba? Kung ganun kagrabe ang jablo nila, walang chance na remorse, walang chance ng pagsisisi, walang chance na i-equate nila yung bad karma sa buhay nila sa something na ginawa nila, then that's already the worst kind of people. Okay guys? Napaka-challenging. I do hope wag kayo makakilala ng ganyang jablo. Okay? Prayers, ipagpe-pray ko na walang makadaan ng ganyang klaseng jablo. Kasi pag nakaharap kayo ng ganyang klaseng jablo, you should know what to do. You should know how to handle. Okay? Kasi pag hindi, grabe. Grabe talaga guys. So ngayon, hinahanap niyo siguro saan si Mayumi. Si Mayumi ay ni-request ng aking ate na magstay muna sa bahay niya. At nag-enjoy silang dalawa at the moment. Nagkakaroon sila ng anti-date. Auntie and pamangkin date. So, okay lang yon. Auntie and pamangkin date muna ang mga person. Hindi ko alam kanino ba yung damit. And then, ako muna ay lalaba. Aray ko. At magmamap. Ayan. $5,000, di ba? Grabe, no? $5,000. Apakalaking pera. Apakalaking pera. Napakaganda lang na makatanggap ng ganyan kalaking pera. Imagine yan yung isa sa sinira sa akin, ginamit sa akin. Na para bang sa last 5 years ng buhay ko, nakita nyo akong nakatunganga. Na para bang sa last 5 years ng buhay ko na nasa YouTube channel, nakita nyo akong nagnganga. 'Di ba? Nakita nyo akong nagpabuhay. Nagpabuhay sa mga kapatid ko, sa mama ko, sa kung sinong lalaking Poncio Pilato. Grabe talaga yung mga tao makapagsalita. Lalo na yung mga utak talangka. Grabe talaga. O yung mga utak talangka, nakapalo kayo ngayon, tameme, wala kayong masabi. Magsalita kayo! Sana kayo mga utak talangka na back to back na nag-hate, nag-bash sa akin. Labas! Labas kayo! Saan na yung ginasabi ninyo? Makapahiya kayo sa kapwa nyo Pilipina, mga 80-80, mga linti kayo. Sorry guys diba? Kasi it's easy for people to hate and to bash and then disappear. How can you do that? Paano yung nagagawa yung ganun? No? Diba? Yung mga Pilipino sa abroad, okay siguro. Medyo okay pa pag sinabi natin na sa Pilipinas ka, nakakilala ka ng jablo kasi Pilipinas to, labanan tayo, Filipino version. Pilipinas, rights dito sa Pilipinas, go. Pero pag nakakilala ka ng jablo, utak talangka sa abroad, But you know what I learned, no? You know what I learned in life? God will never close His eyes. Again, hindi pipikit ang Diyos sa taong alam ni Lord walang ginagawang masama.
it might look like nagtatagumpay yung utak jablo, yung taong jablo sa mga galawan niya for the meantime. Pero let me tell you, with everything that I have been through sa buhay ko as Princess Higa, simula sa mga experience ko sa Uganda na hindi ko inexpect, hanggang sa naging single nanay ako, He never closed His eyes sa amin ng mga anak ko. And that is why you see me very grateful. And that is why you see me being humbled in life. Kasi I just have to trust. I just have to trust Him. I just have to let go. Okay? I just have to let go. Sa mga panahon na feeling ko I am too much or too overwhelmed with everything na nakapatong sa balikat ko, I just realize why? Why do I have to swallow all of this? Why do I have to take all of this in? Na pwede ko naman siyang i-let go. Pwede ko naman siyang i-let go and let God, 'di ba? So katulad ng sinabi ko at ilang beses ko nang shinare sa inyo, I am not a church goer. Hindi po ako palapunta ng simbahan. And if you can see, hindi ako nagsisimba. Okay? Pero my faith with how God, how Allah moves in my life, watches over me and my children and those people who has been sincere with their intentions sa buhay namin at sa buhay ng mga anak ko, I know God will take care of everything. Ang importante lang, hindi ako maging tamad, period. Kasi hindi man pwede iasa natin kay Lord, guys. Hindi man pwede ganun. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yes, if narinig nyo yan, tama yan. Tama yan siya talaga. Okay? So, sa mga nagsasabi sa akin ng ganyan, I always pray na si Bunny ay magstay the way she is, no? Humble, marunong sa responsibilidad niya, hindi niya makalimutan yung reason, yung pinakarason kung bakit nasa amin siya, which is to help me take care of the kids, no? And for everything that she's doing, she gets her salary, plus she gets extra perks, plus she is treated like, alam niyo yun, yung parang hindi na iba. Okay? Hindi na iba sa amin. Pinagpe-pray ko yan. But if ever na umabot man sa point, no, kasi hindi naman natin malaman yung future, ayaw din natin mag-overthink, just know everything will be handled the best way possible. Okay? Kasi alam ko marami dyan talaga, utak talang ka. At alam ko marami sa inyo nagsasabi dyan. Kasi merong isang beses na may gustong magbigay kay Bunny. And then, si Boss Jean ba yun? Si Boss Jean ata yung kinontak. Yes? What's wrong? Oh, time check, 1:18. Hindi pa tapos yung gawain, pero at least medyo productive. Nakapag-reply ako sa mga customers natin na nagpa-shopping. Maraming salamat sa lahat na nagpa-shopping. So, meron ko mga customers, guys, no, na yung kanilang pinagawa is magpa-shopping. Like I said, hindi ko nagagawa to palagi kasi minsan lang akong nandito. Pero, if you are really interested na magpa-shopping and gusto niyo mag-start ng itong klaseng negosyo, you can still contact me and I can work with my sister at She para sa mga talagang gustong magpa-shopping at you want us to guide you din kung paano, ano yung pinaka-latest trend, ganun. Pero, advance and notice lang to sa inyo guys ha, hindi kami tumatanggap ng mga booking na walang transaction na maayos. Kasi meron kaming mga nakatransact dati na ang daming hininging pictures, tinrabaho namin ng masyado, in the end, nag-ghost. Hindi na nag-reply. So, ang daming oras na nasayang, effort na nasayang, pamasahe, gastos na nasayang to canvas the market, and then hindi tumuloy. So, ngayon, para lang to sa mga nakakakilala sa amin at saka sa ate ko, and you choose to put your trust sa amin, we require deposit bago close ng transaction. Kasi yun yung only way na hindi masayang yung oras namin sa inyo. Anyway, kilala nyo naman ako. You can always video call me or you can video call my sister as well, si Achi. Ayun. So, naging productive na tayo ngayong araw. I already
did my work sa aking cellphone, nag-reply na tayo sa customers, natanggal ko na yung mga sinampay. I wanted to wash mga sapatos ng mga bata at tsinelas pero medyo mainit sa labas. The kids already ate breakfast, they ate lunch, and ngayon quiet time na sila. I also wanted to do quiet time with them kasi nga I have not been sleeping well the past few days dahil sa dami-dami kong kailangang asikasuhin. And right now, Calby, Chico, wall to wall. Separate na, kay quiet time na. Kasi pag hindi sila nag-separate, maglalaro lang sila. So sabi ko, matulog na muna, maghuhugas na ako ng pinggan. Time check natin, 1:30 ng hapon of a Thursday. Sinabihan ko yung daddy ni Kuya Kahil if he can come here direct. Kasi I wanted to go with him. Gusto kong ipakita. Sinabihan ko yung tatay ni Kuya Kahil kasi ito very interesting. Tumawag si Kuya Kahil kagabi sa video. Sabi niya, ma, kamusta ka? Sabi ko sa kanya, eto anak, nag-racket-racket. Alam mo naman trabaho ni mami. Si Kahil ay very understanding. It came to a point na every time he calls me, I'm working, I'm selling. And he said, I feel quite sad and bad for you, Mom. You work too much for me and my brothers and my sister. Every time I call, you always sell. Sometimes it's already very late and you sell. And ngayon, parang na-mention niya sa tatay niya, siguro nakichismis yung tatay. Nagbibenta ba yung nanay mo kapag nandun ka? Sabi ni Kahil, I've never seen her sell since we spent time together. Totoo naman, talagang alam niyo na hindi talaga ako nag-racket-racket. The past few weeks talaga. Kasi sabi ko nga, I really wanted to dedicate my time for myself and for the kids. And sa mga kay Atchi, ganun, kay Mayumi, kay Chico, kay Calby. Especially every time na nandyan si Kuya Kahil. So, that's 2. Pag I reach 5, you will know. So, sabi ng tatay, really, hindi nagbenta si nanay mo, si mami mo. Sabi niya, hindi ko siya nakita. So, kagabi sabi ni Kahil, oh, really, you did selling. So, sabi ko, are you interested? I would like to do it on Friday, bukas. Gusto mo ba makita how mama works live on action? Sabi kong ganun. Kasi alam naman ni Kuya Kahil na yung trabaho ko ay itong pagbablog, pag-i-edit ng video. Kaya nga, nagtanong siya kung pwede ba siyang mag-vlog. Kasi minsan hinihiram niya yung phone. Nakita niyo naman the way siya mag-vlog. Ay, okay naman, natuwa naman kayo sa kanya. He's very informative and he knows how to joke as well. Other than that, yes, alam niya na meron akong small boutique sa tabi ng bahay. And then ngayon, gusto kong ipakita sa kanya kung ano yung ginagawa ko sa shopping capital ng Bangkok kapag hindi kami magkasama at nandito ako sa Thailand. So ngayon, pinaalam ko siya sa daddy. And yes, guys, nagpapaalam ako sa daddy ni Kuya Kahil as a form of respect. Kasi I know how is his standing when it comes sa education ni Kahil. And since he's here 100%, pag wala ako as Kahil's guardian and he's the father, I need to respect his standing when it comes sa education. So ayaw ng daddy ni Kuya Kahil na absent siya sa school. Ayaw niya na naapektuhan. But his examinations are already done. Sabi ko, baka pwedeng umabsent si Kahil bukas kasi may schedule ako sa Bangkok. Gusto ko makita niya how I work with money, how I double my money kapag medyo gipitan, gano'n, 'di ba? Kasi parang may gusto din si Kahil na makumuha ng course na business. If hindi niya ma-pursue or kung ano ba yung takbo ng pagiging soccer player niya, he wants to take business course. So sabi ko, that's good. Kasi halos lahat naman kami ako, nanay niya, yung mga titas niya, hands-on naman sa maliliit na negosyo. It's always a good thing to learn money when you're young. So, nag-reply yung tatay ng go signal na pinapayagan si Kuya Kahil na mag-leave ng school tomorrow. So, I'm very happy. Sabi ko, dumiretso na lang siya sa akin today after school and then tomorrow, maaga kaming aalis. So, ayun. Once again, you guys, maraming salamat. Umugas na ako ng pinggan. And I'll see you guys on the next episode. Again, sa nag-comment na may $5,000 na binigay kay Bani, sana magdilang anghel ka kahit na alam kong utak talangka ka at jablo ka. Sana may pag-asa ka pa rin. Kasi, ang pagka-comment niya talaga, uy, paldo na naman si Princess Yiga kasi mabait kay Bani. Mabait si Bani, may nagbigay ng $5,000 kay Bani, ganun na naman, pinakalat ng chismis. Anyway, bahala ka sa buhay mo. Sana masaya ka kung nasan ka. I'll see you guys on the next episode. Much love, Princess Yiga.